yung aming tahanan. Yan po. Kung mapapansin po ninyo, pangkaraniwan lang po yung aming tahanan. Kaya po, masasabi ko na hindi hadlang ang kahirapan ng buhay ng tao upang hindi tayo tumulong sa ating kapwa. Minsan natin naramdaman kung gaano kahirap mabuhay, kung paano makasurvive sa araw-araw. At kung tayo po, mga kapatid, ay may kakayahan na magbigay ng tulong sa ating kapwa, pagkaloob po natin. At huwag po natin hayaan na matulad po sa atin ang kalagayan ng iba. Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Nawa sa mga oras na ito, nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Saan ba, paano ba at saan ba nagsimula kung paano kami mag-vlog? Kung paano namin nagawang tumulong sa kapwa na kagaya po namin hirap lang. Siguro dahil doon sa mga pinagdaanan namin, na kung ano yung pinagdadaanan namin ay nakikita namin sa iba na kailangan ng tulong. Sabi nga, hindi hadlang ang kahirapan upang tumulong ka sa kapwa mo. Kung meron ka kakayahan para magbigay ng tulong sa kapwa, ibigay mo kung ano ang abot ng makakaya mo. At yun po yung biglang pumasok sa isip namin mag-asawa. Nagsimula po ito sa simpleng mga pagbibigay lang sa iba na kunti-kunti sa Facebook lang. Ngayon naisipan namin na mag-vlog para sa YouTube. Marami na rin na kami natulungan pero hindi namin na-video itong mga nauna. Ito lang itong nagsimula ito nung nagpunta kami sa isang lugar na talagang liblib na lugar. Dito po yung sa Laguna. At nakita namin na meron taong lumapit sa amin, babae lumapit sa amin na humingi ng tulong. Naawa naman kami, nagsabi sa amin, ano ba sabi sa atin? Sabi sa akin kung may mga damit daw ka na luma. Sabi ko naman yung sa yung mga pinaglilitan ng anak ko. Kaso yung aming kapitbahay na parang kapatid na rin ang turing sa akin, mga bago pa yung binigay sa akin. Naisot lang mga isa, tatlo. Yun ang naibigay sa akin noon. Yun, tapos meron din kaming kapitbahay na nagbibigay din ng damit. Dahil nalaman nila na meron kaming bibigyan na tao. Bukod sa aming mga damit na galing sa amin, may nagbigay din niya yun sa amin. Kumari ko po yun. At saka yung kapitbahay namin. Yun nga, nagpunta kami sa lugar, binalikan namin. Hanap pa nga namin kung saan bahay mismo niya. Kasi nagkausap lang kayo doon sa sa kalsada lang. No? Nagkita lang kami. Nakita lang niya ako na nakatayo. Parang may inaantay lang ako noon. Tapos nakita niya ako sa akin kasi yung kanilang bahay ay yung kalahati ay natangay ng baha. Pero babalikan namin yun. Yun nga, bali nangyari, nabagyo kasi sila, nasa tabing ilog kasi sila nakatira. Natangay ng baha yung kanilang bahay. Tapos yung was out talaga ang mga gamit, bahay nila, mga kasangkapan. Wala silang na-save kundi yung kung ano lang yung kanilang suot, yun lang yung kanilang dadala. Ngayon naawa naman kami kaya binalikan namin. Pinuntahan namin para magbigay kami ng tulong. At natuwa naman, ganun pala nararamdaman ng isang tumutulong. Higit pa pala sa yung tuwa at saka yung maluha-luha yung binigyan namin, masigit pala kami. Doon namin naramdaman na paano ba ang dapat natin gawin. Sabi namin mag-asawa kung paano tayo makatulong kahit sa maliit na paraan. Yun. Ang sabi namin, pagkabigay namin ng mga damit na yon, tsaka konting minaabot din kami konting cash, yun. Sabi namin, babalik kami, mag-iipon-ipon lang kami ng pera at para mabigyan ulit namin sila. Tapos yun ang simula, naisipan namin na ganun kaya ang gawin namin. Para naman maibalik namin sa Diyos yung binibigay na biyaya para sa amin. Ayun, naisipan namin. Kaya ito, isang beses, may nakikita kami mga talagang kaawa-awa ang kalagayan sa buhay. Yung makakaraos lang sila sa maghapon, minsan kulang pa. Kaya
hindi hadlang yung naging hirap, yung pagiging pangkaraniwang buhay namin para makatulong sa kapwa. Kaya yun, naghanap-hanap kami. May nakita kami na isang matanda, dalawang mag-asawa. Yun nga, binidyohan namin, in-interview namin, magpapasko pa noon. Papasko noon, no, December 24, dinalhan po namin sila ng grocery. Sa abot po na kami makakaya. Binigyan namin sila, laking tuwan, mag-asawa. Bali, ang mag-asawa ay wala naman tahanan. Pero meron naman may taong nagbigay sa kanila ng para ipatirahin sila. May mabuting puso na tao na hindi naman nila pinatitirahan. Sila ang pinatira. Kasi naawa doon sa dalawang matanda dahil wala nang natulong kundi siya. Pero hindi naman niya yung totally kamag-anak. Bali, ang nangyari doon ay wala silang kamag-anak dito. Sa probinsya sila malayo. Saan ba sila nakatulong? Parting Bisaya. Parting Bisaya. Tsaka yung si Manang talaga, lagi araw-araw talaga ulit siya nanghihingi sa Oo, sa kapitbahay. Dito sa kapitbahay namin. Mga kakilala. Tapos yung aking kapitbahay, at talagang binibigyan din namin yung pag may sobra kami. Dahil totally, talaga yung aming pamumuhay ay pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan lang din. Pag may sobra, i-share po namin yung bigay sa amin ng Panginoong Diyos. Kaya ako po, noon pa man kami, talagang pag nakakita po kami ng yung mga naaawa talaga. Matulungin kami mag-asawa. Niya. Kaso nga lang, yung aming medyo kapos din kami. kaya sabi ko sana bigyan kami ni Lord ng gamitin kami para makatulong kami sa aming kapwa. Ayun. Bali nga, yung mag-asawa lang mag-anak dito. Tapos may sakit pa yung lalaki, diabetes ang sakit, no? Tapos Wala siyang maintenance. yun nga, kahit siguro may naramdaman, tinitiis lang dahil sa kawalan. Tapos si Manang, kahit sa ganung edad niya, may edad na siya, naglalabada kahit paano. Yun, pag talagang kapos at wala talagang makapagbigay, yun, napipilit siyang maghanap buhay para matutusan yung pangangailangan nila. Kasi sa ngayon kasi hindi na uso yung mga garapa na ipailaw sa loob ng bahay. Tsaka yung bahay nila na pinatira sa kanila ay kulob. Kaya mainit. Kailangan nilang kuryente. Tsaka okay na yung tinirahan nila ngayon kung ang inaino natin, na-video natin yung dati. Oo, talaga nakakaawa sila. Sila yung walang bintana. Oo, ganun din. Sobrang init. Kaya tinulungan namin sila. Balak naman silang balikan at magbigay ng tulong. Yun nga, nag-iipon-ipon lang kami ng pera para may maiabot kami. Pero kahit paano naman, pag nadaan sila, nag-aabot-abot naman kami sa kanila. Ganun din, no isang beses naglalakad kami, naghahanap na kami na matutulungan. Puntahan namin yung sa isang lugar na kung saan malapit sila sa palayan. Nakita namin yung kalagayan ng pamumuhay nila. Yung bang, nakita namin, kalangan namin mga basura, yung pala, kinalakal ng anak niya para dagdag income para sa pangangailangan nila. Sa nang bilihin. Oo, sa mahal ng bilihin ngayon eh. Kaya nagtutulong-tulong sila. Bali, tatlo ba yung anak nila? Tatlo anak nila ngayon ay tumigil yung isa, yung panganay, kasi lagi daw binubuli. Siyempre, alam mo naman kapag medyo mahirap ang bumubuhay, malimit bulihin ng kapwa. Naawa kami dahil sa kalagayan nila, kaya sila nabubuli yung bata. Yung dalawa lang nag-aaral, yun, katulong nila sa pagsasaka. Bali, hindi nila bukid yun, nakikisaka lang sila. Nag-aalaga sila ng palay para yun nga, bali, paano mo ginawa? Naghuhulip. Ayun, tapos kapag aanihin na, nakikiani sila. Kaya trabaho sila para kumita, para matustos yung pangangailangan nila. Yun, wala silang kuryente totally talaga. Kaya naisipan namin na bilhan sila ng solar. Kasi talaga pagdating daw ng alas 8, alas 9, yung solar nila ay mahinang klase. Madaling malobat. Kaya maaga na sila natutulog. Pero mahirap din kasi gawa na yung lamok. Oo. Tapos tabing bang sila. Tabing kanal. Oo, nakakaano din. Nakakahabag, nakakaawa. Kasi Kaya kahit sabihin mo ganito ang pamumuhay namin. maswerte pa rin kami. No? Maswerte, pero yung naaawa ko sa mga ganong kasi medyo nakakaangat-angat din kami ng konti sa kanila.
Kaya ako kahit sa magandang buhay namin, gusto ko na matulungan sila. Kaya sabi ko sana yung aming mga video ay mayroong mabuting puso na Mag-support. mapanood sa ano, supportan at para po sa pamamagitan po niyo at sa Panginoong sa ating Panginoong Diyos na gamitin kami para po kami makatulong sa kapwa. Yun talaga ang Goal gusto namin. kong mangyari kahit po kami nung nagsisimba lagi, yung lagang pinapanalangin ko po na makatulong kami sa kapwa. Tsaka, ito pa, meron pa kami nasundan pa, isa pa. Ay, Ayun nga, yung talagang nakakaawa. Itong huli namin in-upload sa video sa YouTube, ito yung 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 mga lola, video natin lola, naawa. isang byuda na si Nanay Jacinta na pupasok namin talagang hindi masasabi natin na parang burara ganun, pero hindi naman kasi dahil wala lang talaga sila mapaglagyan ng mga gamit nila na mga damit, nagkahalo-halo na lamang talaga. Yung kung mapapansin, kung makikita nyo lang sa YouTube yung kanilang flooring, lupa po yun na nilagyan lang nila ng mga sira-sirang kung ano, mga plywood o ano, para lang may mahigaan sila. Kaya sana kung magkaroon tayo ng biyaya. Ang balak po namin na makabili ng Durabox para may lagay silang damit kung mga pangangailangan nila, kasi bali byuda na po siya, tapos yung anak niya ay balo na rin, nag-asawa uli. Ayun, hindi niya isinama yung mga anak niya sa pag-asawa niya, kaya naiwan yung mga bata, yung anak niya, ang bali apo niya, sa kanila. Hindi ipapadala na lang ng pera. Kaya kung mapapanood din po yun, talaga maawa po kayo. Hindi nga lang ako galing mag-interview, pero sa pamamagitan ng yung pamumuhay nila, nakita nyo sa video nung inikot ko, talagang nakakaawa. Kasi ang kalanlamang nila ay kahoy, tapos yung bubong nila natulo, kaya meron silang sako o plastic na inilagay para hindi sila siguro mabasa. Yung sa labas, yung wala silang tubig, nakikiigib lang po sila. Ganun. Hindi namin alam kung paano kami tutulong, pero ang alam namin kung paano at ano ang gagawin namin para makatulong. Kaya kami lumalapit sa inyo, kumakato sa inyong puso na kung meron kakayahan kayo na sana mapanood tong video. mapanood nyo itong video namin, Para makipag-ugnay lang kayo kung gusto nyo tumulong sa mga nabidyohan po namin. sa Galog TV. So, isupport nyo lang po yung aking YouTube channel na Galog TV, na sa ganun na makatulong din po kayo. Kayo po yung maging daan. Kasi po, yung binibigay po namin mga grocery kulang po yun kung hindi po sasapat. Kasi mga 2 araw, 3 araw, wala na po yun. Tsaka nga pala, doon po sa nag-sponsor po sa amin, ako'y nagpapasalamat Lubos po. po kami. Meron na po kami isang nag-sponsor sa amin na taga-ibang bansa. Pero Pilipino po siya. Dito lang po siya, sa ibang bansa lang po siya nagtatrabaho. Kasi napanood niya yung aming video, doon ay parang nahabag siya, napaluha siya. Sabi niya sa amin, padalhan daw namin. Padalhan kami para kahit paano, kahit kunting tulong, may tulong po namin. Kaya ako nagpapasalamat, ng maraming salamat, lalo na sa taas. Doon, number 1 po siya. Dalahin ko po na sana po kaming dalawang mag-asawa ay bigyan pa ng mahabang buhay para po Lakas. Maging daluyan kami ng biyaya ng Diyos para sa amin. Para magamit kami na makatulong po kami sa mga taong nangangailangan. Maging instrumento kami ng Diyos para makatulong sa ating kapwa. Kayo, pwede rin po kayo maging instrumento at mayroong naman kayo sobra o kakayahan na mag-abot ng biyaya. Pakipag-ugnay lang po kayo sa amin, PM niyo po kami. At ibibigay namin sa inyo ang GCash number namin para sa ganun hindi naman bali yung ibibigay naman po ninyo ay direkta namin ibibigay din sa ngayon, kung gusto niyo sabihin namin ng pangalan bilang sponsor, pwede namin pong gawin yun. Kami po ay kumakatok mag-asawa sa inyo na nawa tulungan nyo kami, kasi nga kami pangkaraniwan ng buhay nagagawa namin tumulong, ano pat kayo pa na may sobra o may kakayahan. Huwag natin ipagkait sa ating kapwa na magbigay ng tulong kung meron man tayong kakayahan. Kagaya po namin, bibigyan namin ng example ng aming mga sarili. Hindi po kami mayaman, hindi po kami mahirap. Tama lang po, pero nagagawa po namin tumulong sa kapwa. At ito po ay napakalaking tulong para sa mga ating kababayan at mga kapatid
na wala talagang kakayahan na tulungan ang kanilang mga sarili. Nagtitiis nga lang sila. Kaya ko po nagawa namin mag-video o maggawa ng ganong content kasi bukod sa nakakatulong na kami, magiging daan pa kami para sa inyo na maghatid ng tulong. Alam ko marami sa inyo na gusto rin tumulong pero hindi na gustong tumulong. Kami po yung gagawin yung instrumento para maihatid ang tulong po ninyo. Yun po, mas maganda po mga kapatid kung matutulungan nyo kami na maparami ang mas-subscribe po kami na sa ganun na kumita kami mas mahigit pa para mas marami pa kaming matulungan mag-asawa. Yun lang po at maraming po salamat at God bless po. Subscribe po Galog TV. Subscribe nyo po tapos yung link po po namin yung like po, comment, share, mas maganda po yung mag-share po kayo tapos Mapadami. magko-comment po kayo. Tapos kung meron kasing video kami na may ads na, kung maaari po, huwag niyo mong i-skip. Panoorin niyo matapos yung mga ads. Mas maganda rin po kung yung video namin ay tatapusin po niyo. At sa bandang uli, meron din po yung ads din po. Tapusin niyo na rin po para sa ganun mas malaki po yung kitain namin at mas marami pa kaming matulungan na tao na kagaya po ng mga naunang video namin. Bali, bago lang po yung video mga YouTube channel namin, tatatlo lang po yun. Gusto pong dagdagan pa at para na sa ganun mas marami pa kaming mas taong tutulungan na mga kailangan. Yun na po. God bless. Maraming po salamat. Thank you for watching. Thank you for watching.